Hindi na talaga maitatago pa o maikakaila pa kahit gumamit pa ng napakaraming trolls nitong Duterte, no? O itong si Sara Duterte palabasin sa harapan ng publiko na wala siyang kasalanan. Pero sa narinig po natin kanina sa impeachment trial day 16 nitong si Sara Duterte kaugnay ng confidential funds, isa po sa articles of impeachment laban sa kanya, inamin na po mismo ng hostile witness na si Gina Acosta na si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya para i-release ang pera. Uulitin po natin. Sabi ni Gina Acosta, ang nag-utos sa akin na i-release ang pera ay si Ma'am Sara Duterte. Yan po ang pinakamahalagang nadinig po natin sa araw na ito, mga tol. Illegal yung utos po na yon, no? Pero bago tayo magpatuloy, kailangan nating malaman muna ano ba yung hostile witness? Bakit po kinakailangang ipadeklara ng prosecution na ang pinipresenta nilang witness sa katauhan ni Gina Acosta ay isang hostile witness? Ito po ay ituturo sa atin ni Attorney Carlo Ibanez. Gamitin po natin ang kanyang panulat tungkol po sa tinatawag na hostile witness. Sa vlog po na ito ni Attorney Carlo Ibanez, tinalakay niya po kung bakit kailangang i-declare ang isang witness as hostile witness. Basahin po natin ang kanyang panulat. Ano ba ang ibig sabihin ng hostile witness? Ang hostile witness ay testigo ng isang party pero ang interest niya ay adverse or kabaligtaran sa interest ng nagprepresent sa kanya. At ganito po yung sitwasyon kay Gina Acosta, sapagkat alam naman natin na siya po ay empleyado ng OBP co-terminus ng OBP. In fact, tinanong nga po yan sa kanya ng presiding officer, paano kung matanggal ang BP? Matatanggal ka din ba sa iyong posisyon sa OBP? Ang sagot po ni Gina Acosta ay opo. Kaya siyempre, ang interest na tinitingnan ni Gina Acosta ay pabor lagi para sa kanyang employer, no? Para sa kanyang boss, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Ituloy ko po yung binabasa natin dito. Tulad ng prosecution witness, si Miss Gina Acosta. Witness siya ng prosecution, pero ang interest niya ay para sa defense. Gaya nga ng pinoint out ni Senator Chis Escudero, pag na-impeach si BP Sara, mawawalan din ng trabaho si Miss Acosta. Kaya meron siyang inert interest na mapanatili si BP Sara sa pwesto. Kaya siya na-declare na hostile witness. Ano ba ang effect ng pag-declare as hostile witness? Ito na kasi yung pinaka-esensya kung bakit kinakailangan na madeklarang hostile witness ang isang testigo. Siyempre, sa parte ng nag-present niyan, para mas maging madali, no? Yung mga pagtatanong, kumbaga, mas maging liberal yung mga maaaring naging pagtatanong sa witness. Ordinarily, hindi mo pwedeng tratuhin ang sarili mong witness na parang kalaban. Pero, kapag dineclare siyang hostile witness, dalawang importanteng bagay ang magagawa mo. Una, pwede ka nang mag-leading questions. Maganda yung pagkakapaliwanag dito ni Attorney Carlo Ibanez, meron pang example eh. Yung mga tanong, which suggest the answer. Pwede mo nang itanong, Miss Witness, tama ba na trabaho mo ang mag-disperse ng pera? Kasi sabi ng mga abogado, kapag hindi hostile witness, hindi daw po pwede yung mga ganyang tanong dahil leading yan. Ibang, kumbaga, parang tinuturuan mo kung ano yung isasagot ng testigo. Oh, that is a leading question, sabi pa dito ni Attorney Carlo Ibanez. Kasi pag ordinary witness, ang pwede mo lang itanong dapat ganito. Miss Witness, ano ang trabaho mo? At ang witness ang sasagot. Di ba magkaiba? Yung una, tama ba ang trabaho mo ay mag-disperse ng pera? Nandun na yung sagot. Pero doon sa pangalawa, na hindi po leading question, ay ano lang ang trabaho mo? No, yun po yung kahalagahan ayon kay Attorney Carlo Ibanez. Pangalawa,
Pwede mo nang i-impeach ang sarili mong witness. Pwede mong i-question ang credibility niya at i-confront niya siya sa mga prior inconsistent statements niya. Pero mukhang hindi naman ginawa ito ni Attorney Amando Ligutan kanina, yung ikalawa, no? Napakabait niya kay Gina Acosta. In other words, mas may freedom ang lawyer to ask questions na hindi pinapayagan as ordinary witness. Ito ang dahilan kung bakit importanteng madeklara na hostile witness si Miss Gina Acosta. Sana maliwanag po yung ipinaliwanag o itinuro sa atin ni Atty. Carlo Ibanez, na unawaan sana nating lahat kung bakit kinakailangang ipadeklara sa korte na hostile witness itong si Gina Acosta. At dahil nga po hostile witness siya at ang nagpepresenta prosecution, mukhang nagmamaang-maangan itong si Gina Acosta kanina. Nakakabuwisit na nga sa totoo lang eh. Kasi biruin mo, mga tol, saan ka naman nakakita? Mawalang galang na kay Gina Acosta. No? Tayo, mag-a-apply pa lamang ng trabaho, kahit salesman, kahit driver, kahit janitor, mga blue-collar job, talagang susuriin ka pa kung may kakayahan ka eh. At isa sa kakayahan na dapat tinitingnan sa'yo, lalo pag salesman, ang ina-applyan mo, yung sales lady, salesman sa mga malls, titingnan kung merong kakayahan na makapag-communicate sa kapwa mo. No? Tapos ito, SDO, ang nakita ko na kumalat kanina, salary grade 24 po ito at sumasahod ng hindi bababa sa 90,000 pesos kada buwan. Supposedly, ine-expect natin na dapat mataas ang pamantayan para sa isang SDO. Tapos hindi marunong magsalita ng Ingles, hindi marunong magsalita ng Tagalog, gusto Ingles, ay gusto Bisaya. Anong uri po ng SDO ang ganon? O nagmamaang-maangan lang kaya nabuisit na. Salamat kay Senator Erwin Tulfo at tumindig siya kanina. Bahagi po ng pagpuna ni Senator Erwin Tulfo ang mga babasahin ko po dito po sa balita mula po sa Filipino Star Ngayon Digital. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, di ko po maintindihan kung ba't dito hirap na hirap siyang magtagalog. Ganito ang naging saad ni Senator Judge Erwin Tulfo matapos niyang manawagan kay Presiding Officer Chis Escudero na obligahin ang witness na si Gina Acosta na gumamit ng wikang Tagalog sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, August 17. Sa nabasabing impeachment trial, sumasagot sa mga tanong si Acosta sa wikang Bisaya. Ito na ngayon yung pinunto at hindi makapagsinungaling si Acosta. Sabi ni Senator Erwin, I have here the transcript of the hearing in Congress. Di ko po maintindihan kung ba't dito hirap na hirap siyang magtagalog. When in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po sagot niya. What is this? Tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Pakinggan po natin yung mainit na pagpuna nitong si Senator Erwin Tulfo. Talagang nagmamaang-maangan naman kasi mga tol. No? Ako di ako naniniwalang hindi kayang magtagalog nito. Nagmamaang-maangan para mahirapan kung sino man yung nakikinig sa kanya. Biruin mo, SDO ka, Special Disbursing Officer, sumasahod ng 90,000 pesos monthly at least. Tapos hirap ka makipag-communicate sa kapwa mo using our language, Tagalog o English. Imposible hindi nakapag-aral ito. Di ba? Definitely nakatapos po ng pag-aaral ito. Ano yun? Mula elementarya, sa edad niya, wala pa namang K-12, secondary education hanggang kolehiyo, Bisaya lamang yung pagtuturo sa loob ng eskwelahan, kaya di marunong mag-Tagalog at mag-Ingles? O baka naman talagang ganun siya, pasensya ka na Gina Acosta, kasi ang mga tanga o ang mga bobo, susunod lang ng susunod sa nag-uutos sa kanila. Ha? Pakinggan po natin si Senator Erwin Tulfo. I have here the transcript of the hearing in Congress
Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amount would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? Mabuti po sana pati yung discretionary. She's a government official. She doesn't know what discretionary means. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po, sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator. Talagang mabibuisit ka dyan, mga tol. Nakakadismaya kasi, biruin mo, mga tol, pinagkatiwalaan po ng milyong-milyong pera yung SDO. Tapos, hindi kayang i-communicate ang kanyang sarili sa wika po natin lahat. Regardless kung ano ang regional language mo. Kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka marunong magtagalog eh. Maunawaan ko pa kung sabihin mong hindi ka marunong mag-Ingles o hindi ka fluent sa pag-i-Ingles. Pero nakatapos ka ng pag-aaral eh. Merong subject na Pilipino at English mula elementary, high school, hanggang kolehiyo. No? Di ko na alam ngayon sa K-12 eh. Kung sa college ba, kasama pa ang Pilipino at English. Kasi nung time natin, hanggang college, meron tayong PIL 1, PIL 2, PIL 3, English 1, English 2. Di ba? Tapos, dito, nakatapos siya ng pag-aaral, hindi siya marunong magsalita ng Tagalog. Nagtatanga-tangahan ba ito? O talagang bobo lang? Kaya kinuha ni Sara Duterte para madaling utusan. Sundin mo lamang ang iuutos ko sa iyo, ha? Biruin mo, sa mga sumunod na pagkakataon doon at bahagi ng trial kanina na napanood po nating lahat, ito po yung mga bahagi, bago natin puntahan yung presentasyon ng pera sa pamamagitan ng AI. No? Ito yung mga bahagi ng pangyayari kanina. Sabi po dito sa balita ng News 5, ang nag-utos ay si BP Sara. Inamin ni dating Office of the President Special Disbursing Officer, SDO. Di marunong magtagalog at mag-Ingles, anak ng teteng talaga. Parang ang hirap tanggapin eh. Gina Acosta, na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na i-release ang encash 125 million pesos confidential funds kay nooy Vice Presidential Security and Protection Group Commanding Officer Colonel Raymond La Chica. Ayon kay Atty. Ligutan, why did you have to call Colonel La Chica to inform him? Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos? Sagot ni Acosta, kasi po may instruction po sa taas ang aking head of agency. Sagot naman ulit, tanong naman ulit ni Atty. Ligutan, sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as SDO na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer? Ito na yung pasabog, mga tol eh. Yung sagot ni Gina Acosta.
Ayon kay Acosta, ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera ay si Ma'am Sara Duterte. Hindi na nila maikakaila kahit gumamit pa kayo ng sandamakmak na troll, mismong tauhan ni Sara Duterte ang umamin at nagpatotoo na ang nag-utos sa kanya na i-release ang pera kay Colonel La Chica, walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. Bahagi pa ng mga pangyayari kanina, para lamang ma-establish, syempre, yung pagiging hostile witness nitong si Gina Acosta, ay ito pong balita ng Inquirer.net. Bahagi ba ng trabaho ng security officer ang tumanggap ng confidential funds? Oh, I'm sorry. Ito pala ay hindi doon. Ito ay may kaugnayan kung ang security officer ba ay dapat tumatanggap ng confidential funds. Former OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta told the impeachment court that security officer Colonel Raymond Dante La Chica was tasked with receiving and implementing confidential funds, citing the joint circular and instructions from the head of the agency. Tanong ni Presiding Officer Chis Escudero, bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential funds at mag-implement ng confidential funds? Sagot ni Acosta, siya po ang may alam sa pagpapatupad ng confidential operation, Your Honor, kasi siya po ang may access sa national security. How come, no, na yung SDO ipagkakatiwala sa isang security officer yung pera ng taong bayan? Ayon po kanino, ma'am? Tanong ni Escudero. Ayon po sa joint circular, Your Honor, at ayon po sa utos ng head of agency. Sino ang nag-utos? Si Sara Duterte. Ito pa. Ito na ngayon yung eventually isi-simulate ng prosecution using AI na inobjekan ng depensa. Sa balita naman ng ABS-CBN News, gaano kabigat ang bag ng mga pera? Former OBP SDO Gina Acosta demonstrated how she carried the bags containing 125 million pesos in confidential funds. She said, bank security officers assisted her in transferring the 4 bags to the OBP van. Acosta added that after she encashed the money, she called former BPSPG commanding officer and security officer Colonel Raymond Dante La Chica to inform him that the 125 million pesos was ready. Parang ang nangyari dito, mga tol, formality lang na siya yung tatanggap kasi siya yung nakasulat sa papel na SDO, pero ang gagamit at wala na siyang pakialam pa, sila Chica na ayon sa utos ni Sara Duterte. Maling-mali po iyon, mga tol. Maling-mali. Pakinggan natin ngayon ito pong mga naging argumento kanina diyan po sa impeachment trial. Is this AI? Yes, of course. That is simulated. Is this AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology. Is that Your Honor, artificial intelligence? Is it AI Yes. generated? Yes. Council, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? 2, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Mga tol, matanong ko lang kayo, nagtatanga-tangahan lang ba tong Gina Acosta? Nagbobobobohan lang ba ito? O talagang diskarte nila ito? No? Kasi hindi ako makapaniwalang SDO ka tapos ganyan ang kakayahan ng isipan mo. No? Ang mga blue collar job,
Hindi natin minamaliit, mahirap na trabaho yan. Marami ako naging trabahong ganyan sa nakalipas na panahon. Pero nag-iisip ako bago ko ginagawa yung trabaho ko eh. At kaya ko makipag-communicate. Eto, wala eh. No? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad. Kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan. Dalawang kahong ganyan. Opo, Your Honor. Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na? Tinanggal po sa kahon, Your Honor. Pagkatanggal niyo sa kahon, binalik niyo ba sa kahon? Hindi po, Your Honor. Saan niyo na nilagay? Nilagay ko po sa aking 4 na bag. Ito po yung duffel bag. Kung titingnan mo si Gina Acosta, parang nakakaawa eh, no? Parang napakalambing, napakabait. Eh, ang problema, niloloko mo kami. Hindi namin mawari kung ikaw yung nagtatanga-tangahan o dumidiskarte para mailigtas kung sino man ang gusto mong iligtas eh. Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong. Traveling bag, 4 pong ganun. Yes, Your Honor. Okay. The procedure, Your witness, counsel. sinabi mo ma'am na yung 125 million pesos nakabundle into 1,000 peso bills. Sa isa kang bundle is 1 million pesos. Again, para sa ating mga kababayan, nakita how does a 1 million pile is. Counsel, is that an actual thing again or a reproduction? Your Honor, Yes, while you're showing the witness, Attorney Baquer. Okay? Ngayon, ang pinakapunto lang naman dito mga tol is kailangan gawin ng prosecution ito. Kasi wala naman silang halagang 125 million pesos para lamang maipakita kung gaano kalaki ang ipinagkatiwalang pera dito sa OBP na ginasta lamang sa loob ng 11 araw. No? Pero kung paniniwalaan natin ang testimonya ni Ramil Madriaga, within 24 hours lamang ginasta yan. may we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, in as much as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what. Puro technicalidad na lang tong defense eh. Anyway, talon tayo. Nangyayari ngayon yung press conference ng House of Representatives at bahagi niyan, ito po. Sabi po dito sa Batas PH, ayon kay Congressman Benny Abante, tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. Representative Bienvenido Abante Jr. challenge Vice President Sara Duterte to face the impeachment case against her during a press briefing on Monday. I think the Vice President, ayon po kay Abante, should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put an impeachment court. Dapat humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo. Nakakaawa po yung mga staff niyang nag-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. Ang tanong, may awa kaya itong si Sara Duterte mga tol? Pakinggan po natin. Ito pong naging press conference o kasalukuyang press conference diyan po sa House of Representatives. Ito po yung kasalukuyan pero i-rewind natin. Simulan natin syempre. Dito tayo sa simula. Yan. Ms. Gina Acosta, ngayon pong araw na ito, ang nakikita po natin sa harapan po natin, ngayon pong araw na ito, ay yung pong representasyon ng 125 million na inilabas sa Land Bank ng December 2022. Ito po yung pera na ibinigay ng Land Bank kay Ms. Acosta at binigay po ni Ms. Acosta kay Mr. La Chica under the instruction
of the Vice President under instruction. Pero mag-advance lang ako mga tol ng isipan. Sa totoo lang, ako disinterested na ako dito sa confidential funds na ito eh. No? Mas interesado na ako doon sa tagong yaman ni Sara Duterte. Gustong-gusto ko nang makita yung bank at tax records eh. Kung pwede nga lang, merong nag-post kanina, no? Si Attorney Edward Chico, ayun daw po, meron daw senador, ayon sa kanyang post meron daw senador na nagnanais na tapusin na tong impeachment trial. Kasi alam na naman din daw ang patutunguhan. No? Saan yun? Di ko makita. Punta na nga lang natin mismo. Ako sangayon ako dito. Sa gusto nitong senador na to, kung sino man yan. Sabi po dito, problema, di ko makita. Eto, biro daw sa caucus. Sino kaya to senador na to? Nung isang senador, total walang interesado sa impeachment. Ganon, ang dami-daming interesado dyan. Magbotohan na lang daw sila. Kung sa bagay, ang laki ng matitipid. Besides, may boto naman sila kahit di tapusin. Ako, payag ako dito. Pero bago tapusin yung impeachment trial, ipakita muna yung bank at tax records. Huwag na tong confidential funds. Alam na natin to eh. No? Alam na natin kung ano yung mga nangyari dyan sa confidential funds na yan eh. Ang hindi pa natin alam kung may katotohanan o wala, yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. At yung ipinakita na mga covered at suspicious transactions ng AMLC na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos ang inflow at outflow ng pera sa mga bangko ng mag-asawang Duterte. At saka yung tax records ni Sara Duterte. That's why very vocal tayo ngayon tungkol sa tax. Kasi nagde-demand tayo kay Sara Duterte na maipakita ang tax records niya. Kaya dapat tayo mismo sumusunod sa pagbabayad ng buwis. Kaya muli nating tatanungin yung bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos na si Christian Esguerra. Nagbabayad ka ba ng tamang buwis ayon sa kinikita mo dito sa YouTube at Facebook? Total, pare-parehas tayong naghahangad na makita ang tax records ni Sara Duterte. Kaya dapat sa atin mismo, meron tayong moral ascendancy na magtanong dahil sumusunod tayo mismo sa pagbabayad ng tamang buwis. Balik po tayo dito sa press conference Of Vice President Sara Duterte. Mahalaga po itong representation po na ito para makita po ng taong bayan na hindi po barya-barya ang inilabas noon pong araw na ito, kundi ganito karami, ganito kalaki. Yung pong perang pinag-uusapan na hanggang sa araw po na ito, hindi po natin nalaman kung saan po napunta. At sa darating pong mga araw, yan po yung dagdag pong mga detalye. Nahihingin po natin kay Ms. Acosta at sa iba pa hong mga sangkot dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Sa dami po ng pera, yung pong mga kasama ho natin dito, si Congressman Benny Abante at si Attorney Jay Tolosa ay hindi na ho makita sa atin pong press conference. No? So, para ho we can proceed with the press conference, and I think you had seen enough of how big the funds actually are. Pwede na ho natin tanggalin para po makapagsimula. may mga tao pala sa likod. Nandun pala si na Congressman Benny Abante saka si Attorney Tolosa, ang spokesperson ng prosecution. Si Congressman Benny Abante naman ang habang tinatanggal po endorser muna natin yung mga ng kahon ika-apat para makapagsimula na po tayo sa ating ng ika-apat na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasama niya si Congressman Paulo Ortega. Kaya doon sa intro natin mga tol, di ba lagi nyo napapakinggan yung boses ng dalawa? Si Ortega at saka itong si Abante. Tuloy po tayo sa pakikinig sa kanila. We can ask the other members of the panel for the press conference for their opening statements first. Dahil alam po ninyo, marami po talagang mga tanong na hindi po nasasagot hanggang sa araw po na ito. Attorney Jay? Hello, good afternoon again. Thank you for joining us today. So, naging maliwanag kanina
no, na kumpirma yung sinabi ng mga land bank managers na una nating narinig, no, ng mga testigo, na itong bulto-bulto ng pera na to, no, ay tinanggap nitong Special Disbursement Officer na si Ginang Acosta. No? Maalala din natin na sinabi din ng nakaraan nating testigo, si Ms. Zailin Del Campo, no, na sinabi niya dun sa mga naging pagdinig dun sa House of Representatives, inamin ni Ginang Acosta na si Vice Presidente mismo nag-utos sa kanya na itong pera na ito, itong confidential funds na ito, ay ilipat na ibigay niya kay Colonel La Chica. So narinig natin ulit yung napaka-importanting pag-amin na yun mula mismo sa testigo na to, mula kay SDO Gina Acosta. So wala Wala na kayong magagawa pa, mga Duterte trolls at supporter, no? Alam ninyo mga tol, tanga na lang talaga ang maniniwalang walang kasalanan nitong si Sara Duterte. Ang hirap talaga pagkatanga eh. Kaso lang, marami sila. At kailangan nating talunin ang mga tanga sa darating na halalan. Kasi, lagi ko sinasabi ito, ayoko magkaroon na mawalan lang sana ng pag-asa, pero parang ganun ang nangyayari. Parang hindi talaga makukonvict si Sara Duterte. Kaya makakatakbo ito sa darating na halalan sa 2028. At kailangan nating talunin ang mga tanga. Ha? Hindi na sila magbabago. Ganun talaga. Harap-harapan na eh. Pero pilit pa rin nilang pinapangatwiranan. Ito na nga, mismong tauhan na ni Sara Duterte ang umaamin. ng question kung totoo ba na binigay niya itong pera na to kay La Chica, at wala na ding question na kung bakit niya ito binigay kay Colonel La Chica. Narinig natin mismo kanina, sinabi niya, binigay yon dahil sa utos ng Vice Presidente. Sinabi din, kung hindi ito inutos ni Vice Presidente sa kanya, hindi niya ito gagawin. Sabi niya, kaya siya nagtiwala kay Colonel La Chica dahil yon ang utos ng Vice Presidente. At maliwanag din kanina nung binasa dun sa joint circular na ang responsibilidad na humawak at mag-disburse ng confidential funds ay ito ay nakapaukol lamang sa isang SDO, at inamin din niya hindi SDO si Colonel La Chica dahil siya lamang ang SDO para sa Office of the Vice President. So, hindi pa tayo tapos magpresenta ng ebidensya, but sa amin, sundan ho natin itong kwento na to, itong story, makikita natin yung complete picture dito, no, sa usapin ng confidential funds. So nakita na natin na lumabas yung pera, itong bulto-bultong pera, no, nagkaroon ng representation kanina, inamin niya, so, sobrang dami, umabot yan ng 4 na bags. No? Pagkatapos, binigay kay Colonel La Chica na kahit hindi niya responsibility na mag-disburse no, nitong pera na to, binigay pa rin niya dahil sa kautusan ng Vice Presidente. So, sa ngayon, yan muna ho. Biruin mo, no? Hindi naman trabaho o responsibilidad ni La Chica. Pero yung merong trabaho, imbes na siya dapat, ang ginawa, baligtad. Ibinigay niya doon sa hindi naman responsibility nun, si Colonel La Chica. Dahil sa utos ni Sara Duterte. But again, sundan natin yung mga susunod pa na maririnig natin kay Ginang Acosta. Comment. Magandang hapon po. Nakakagulat, nakakapagtaka na pwede palang mag-withdraw ng 125 million. Isang withdrawal sa land bank. Ano po? Kahit sinong public official, hindi pwede mag-withdraw na ganyang kalaki. Kakabuisit, ano, mga tol? Siguro sa atin, wala namang taong walang problema sa pera. Lahat tayo namumroblema sa pera, di ba? Tapos, yung pera pa na yan natin na kinikita, obligated tayo dahil Pilipino tayo eh. Dapat nagbabayad tayo ng buwis eh. Obligado tayo. Kumain ka nga lang sa labas, magbabayad ka ng buwis. Imbis na ibabayad mo na doon sa mga problema mo sa pera, nagagamit mo na, mapupunta pa sa gobyerno. Hindi ko naman pinopolt ang kabuuan ng gobyerno, pero sa puntong ito, nakakabuisit, nakakagalit, no? Ginagago tayo. 125 million pesos bahagi ng mga pinagsama-samang buwis po natin.
yung dapat na merong responsibility, wala lang, dahil sa utos nung vice-presidente natin, instead na yung SDO ang magdi-disburse ng pera, inutusan ng vice-presidente, doon mo ibigay sa head security natin at siya na bahala. Nak ng teteng na yan. Lokohan talaga mga tol. Pero alam nyo, nakakabahala dito ay tulad po ng baha na nangyayari ngayon. Binaha ng pera ang confidential fund. At katulad po ng baha ngayon, hindi alam kung saan ang galing, hindi alam kung saan napunta. Ang gustong malaman ng taong bayan natin ito, kanino po napunta ang 125 million na yan kung si Colonel La Chica ay hindi rin Ngayon, makasingit pa, igagaslight pa tayo ng mga supporter nitong si Sara Duterte. Sabi, kay Sara Duterte, 125 million pesos lang. No? 612.5 million pesos lang. Yung iba nga dyan, bilyong-bilyong piso. Ano kung teting nakatuwiran yon? Lahat papanagutin. Kung may kasalanan yung bilyong-bilyong piso, isa nga dyan, sinasabi, 2.8 billion pesos, topic natin kanina sa Taguig. Ha? Baluarte ng mga Cayetano. Papanagutin din sila kung totoo yun. Wala dapat pinalulusot dito. Galit na galit tayo sa mga ordinaryong magnanakaw. Kapag ka may mga snatcher, binubugbog halos ng taong bayan pag nahuli. Tapos ito, milyon-milyon ang di umano'y ninanakaw sa atin. Pupurihin nyo pa, ipagtatanggol nyo pa, mga anak ng teteng talaga kayo. recipient na inamin din naman ni Gina Acosta, siya lamang ay ang taga-distribute. So what we'd like to find out sa ating taong bayan, kung kanino po ibinigay ang 125 million pesos. Doon dapat ilabas ng kampo ng Vice Presidente. All right, we're now ready to receive your Sergeant. Sorry, just to wrap up the entire proceedings today, I think very important po na ilatag po natin yung punto ngayong araw nito. Hindi po ito COA witness, hindi po ito NBI witness, hindi po ito PSA witness. Ito po ay hostile witness, tao po mismo, Special Disbursement Officer ng pangalawang Pangulo po mismo. At ano po yung sinabi, mula po doon sa utos ng pangalawang Pangulo, ibinigay po ni Ms. Gina Acosta ang 125 million kay Mr. La Chica. Malinaw na malinaw po yon. Kung ang lagi po nating tanong saan napunta ang perang 125 million, binigay po ang sagot ngayong pong araw na ito, binigay kay Mr. La Chica, at hanggang sa araw po na ito, tinatanong po natin sino ho talaga yung tumanggap ng lahat po ng perang ito. At May nagtatanong kanina, tetestigo ba sila Chica? Di pa natin alam mga tol, pero dapat maging hostile witness yan ng prosecution, no? Kasi siya tinuturo ni Gina Acosta. Dapat malaman natin man mula dito kay La Chica, paano nila ginasta yung confidential funds. mahalaga din po ang banggitin na si Mr. La Chica, katulad ng binabanggit, ay hindi po organic na tao ng Office of the Vice President, and therefore wala po siyang kapangyarihan o karapatan na mag-disburse ng pong confidential funds. Ang dapat pong nagdi-disburse ng confidential funds ay mga accountable officers lamang, particular yung pong Special Disbursement Officer, yan po yung Yun, si Gina Acosta. Siya dapat, hindi si Colonel La Chica. naging batayan. Bakit nagkaroon po ng notice of disallowance for 2023? Nakasama na ho mismo si Mr. La Chica sa bagay po na ito. No? So, yun po yung inabot ngayong araw na ito. Binubukas na ho namin yung hapag para sa mga tanong. Thank you, Congressman Terry. Joseph? Maraming salamat sa 1,000 jewels, no? Ano po ba yung jewels na yan? Hindi na ako nakakakita ng super chat at super sticker dito. Lagi na lamang jewels. Pero ganun pa man, maraming salamat sa inyong blessing sa inyong digital gift. Can I address my question to Attorney Jay, please? And I'd like to focus on the issue of transfer of authority. Kanina, towards the end of the trial, there was a question whether
Hindi Colonel ko pala nabanggit yung kanyang pangalan. Si Jasmine Cruz. Maraming salamat po sa inyo. Chica has become a disbursing officer, or was he just a recipient? The prosecution's position, please. Okay. To be careful, no, with respect to what was the answer given by the witness, no. Well, I think she didn't answer it directly, no. But what is clear is that under the joint circular, there's only one SDO, and that is Acosta, and she never disputed that fact. She readily admitted it, no? And she also admitted that in the same joint circular, she is prevented from transferring custody over it to another accountable officer, no? And in relation to that, babalikan natin anong reason behind it, anong importansya niyan. Ang nagpaliwanag niyan si Miss Sailin Del Campo, dahil sinabi nga niya hindi pwedeng kahit sino lang, no, ay will act as special disbursement officer. Dapat yan through an authorization issued by the head of agency, no? At ang authorization, it was given in favor of Acosta. Pangalawa, ang SDO ay isang bonded officer. So Tapwa, nagsampa ng kaso ulit ng perjury si Pusit against kay Madriaga. Oo, nakita ko sa balita kanina. Pero alam nyo ba kung bakit nagsampa na naman ng kaso si Sara Duterte? Sa aking pananaw, pang-divert na naman ang attention yon, particular sa kanyang mga supporter. Kasi eksplosibo yung trial ngayon eh. No, inamin ni Gina Acosta na ang nag-utos sa kanya si Sara Duterte to cover up, no? Para kahit paano ilayo ang isipan ng taong bayan, lalong-lalo na yung kanyang mga supporter sa impeachment trial at sa pasabog na nangyari kanina, diskarte yan ni Sara Duterte. At ako naman ay naniniwala na kung sa tingin niya nagsisinungaling si Ramil Madriaga, sige, karapatan niya yan. Pero sa huli, no? Ang depensa sa perjury ay katotohanan. Kung mapapatunayan ni Ramil Madriaga yung kanyang mga sinasabi, wala siya dapat ikabahala dyan. Kahit 10 beses pa siyang sampuhan ng kasong perjury nitong si Sara Duterte. So, meron security ang gobyerno kung merong mangyari dun sa pera. Kaya, mahalaga, manatili na nasa kanya yung pag-control at pag-disperse ng pera. Again, these are the explanations given Ms. Sailin Del Campo. Last hearing, no, si SP, he asked si Sailin, why is it important to maintain the chain of accountability? I think you mentioned in part na there's a risk, sabi nila Sailin last time. No? There's a risk na, okay, kung sa akin yan, I will know where the money will go. No? But when it's transferred to another person, mawawala yan. No? Can you elaborate on that point, please? Yeah, that's correct. Kasi nga, ang explanation ni Sailin, dapat walang intermediary between the SDO and the final recipient. No? Ang explanation ni Sailin, what is required under the joint circular is if you're the SDO, ikaw mag-disburse niya. No? Kaya nga ikaw ay special disbursement officer. So ikaw ang magbibigay niyan sa final recipient. Hindi pwedeng dadaan yan sa intermediary. No? So, kanina, mukhang naging tanong ng presiding officer sa kanya, nung binigay mo ba sa kanya yan, siya ba ay recipient, meaning the final recipient, or, I want to be careful with my words, but I don't think he used intermediary. I think... Oy! Tingnan nga natin kung anong nangyari. Yung kino-call out natin na si Christian Esguerra, binlock na ako sa Facebook. He said... Oh, 'di ba kino-call out natin si Christian Esguerra? Bakit mo ako ibablock sa Facebook? Ibig sabihin, hindi mo kayang pangatwiranan yung simpleng tanong ni Top 1? Pinupuna mo si Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na pag ang usapin ay estate tax ng pamilya Marcos. Tapos ngayon, nagtatanong lang si Top 1 sa'yo kung ikaw ba yung nagbabayad ng tamang buwis. Binlock mo na ako. Oh, hindi ko na siya matag, oh. Mga tol, anong meron? Kung walang tinatago itong si Christian Esguerra sa mga nagtatanggol sa kanya, bakit niya ako binaklak? O yan wala na Kanina, di ba?
Lulusubin ko to sa live niya eh. Sesendan ko to ng super chat eh. Tapos tatanungin ko sa live niya, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis ayon sa kinikita mo sa Facebook at YouTube? Di ko nagagawin yon. Para akong tanga nun. Bibigyan ko pa siya ng pera. Di ba? Eh ano, binlak ako mga tol, oh. O mga tagapagtanggol ni Christian Esguerra. Alam niyo kung hindi binanata ni Christian Esguerra si Pangulong Bongbong Marcos at sabihan ng tanga at kasabwat si PBBM, hindi ako magkakaganito sa kanya. Marunong ako rumispeto sa mga kakamping at dilaw. May mga kamag-anak akong dilaw, may mga kamag-anak akong kakamping, kaibigan. Nirerespeto ko yung paniniwala nila. Ang mga hinahangaan kong kakamping sa totoo lang, sina Attorney Reyes del Rosario, Attorney Jesus Palsi, si Professor Richard Haydarian, mga hinahangaan ko yan sa kanilang mga paniniwala. It happens lamang na iba yung political na paniniwala nila sa akin. O yung dilaw na si Attorney Wilfredo Garrido, from time to time, binabasa ko yung panulat niya. Pero dito kay Christian Esguerra, nung una, pinapanood ko ito eh. Hindi ko lang matanggap na tatawagin niyang tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, kino-call out ko siya, ibablock niya ako. Ang teting na yan. Tinamaan ka ba, Christian Esguerra? Hindi mo ba kayang gawin yung ginagawa ni Top 1? Ako, nagkakautang-utang talaga ako para lamang makumply ko yung tax ko. Alam na mga kaibigan natin dito yan. Ha? Kinakapus ako. Kahit akala nyo malaki kinikita ko, malaki rin yung gastos, malaki rin yung tax. Pero religiously, binabayaran ko yan. O ngayon, ibablock ako ni Christian Esguerra. Anong palagay nyo ngayon, mga tol? Sa mga nagtatanggol kay Christian Esguerra, bakit niya ako binlock? Bakit hindi ko na siya makita? Eh, ang dami kong pwedeng Facebook na gamitin sa kanya. Titigilan ko na siya. Bahala siya sa buhay niya. Ha? Sana lang, tigilan niya na si Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Kahit dito sa top 1 ko, wala na, oh. O, dito, sa isang top 1 natin, marami ako. Kung aaraw-arawin ko siya, ang lalaki pa ng mga followers nito. Merong 200,000, merong 190,000. Pero sige, balik na tayo dito. Teting na yan. Parang, really? So, tigapagbigay? No, again, I want to be accurate. I'm not sure about the words. But, Bilak ako. Akala ko, nang bablock lang sa akin. Si Jingoy Estrada, binlock ako nun eh. Si Senator Erwin Tulfo, binlock din ako nung staff niya eh. Pero nung nalaman ni Senator Erwin Tulfo, siguro pina-unblock ako. Kaya ngayon, nakikita ko na yung page ni Senator Erwin Tulfo. Nak ng teting na yan. Alam mo, Christian Esguerra, kung nagbabayad ka ng tamang buwis, hindi mo ako dapat i-block. Dapat nga ipagmalaki mo yun sa mga manunood mo. O yung maingay dyan na si Top 1. Sabagay, baka ayaw mo lang sumikat si Top 1 kasi marami kang manunood eh, no? O yung maingay dyan na si Top 1. Anong pinagsasasabi mo? Eto, isampal ko sa pagmumukha mo, binabayad kong buwis. Pero pag pinakita niya yun, malalaman ko kung totoo ba na tama yung binabayad niya. Kasi, kaya kong tumingin kung magkano kinikita ng isang content creator dito sa YouTube. I-estimate ko yan, kaya ko yan. Kahit sinong mga content creator dito, sabihin nyo sa akin. I-estimate natin kung magkano kinikita nila, regardless sa political na paniniwala. Very transparent kasi ako, mga tol. No? Anyway, na-divert tayo ng issue. Nakita ko lang kasi naghahanap ako ng balita para related dito. Biglang nakablock na ako, naknang teting na yan. ang sinabi nga niya, hindi niya binigay as final recipient. So siguro siya yung tiga-disburse. Again, no, let's just check the actual words. But you're right, if you correlate it with the statement of Miss Eileen, ang sinasabi ni Miss Eileen dyan, no, dapat diretsong binibigay dun sa final recipients. Siguro very important to make the distinction on the two possibilities no, na binabanggit as a recipient and as an authorized disbursement officer. No? Una, hindi ka pwede maging authorized disbursement officer kasi nga, very clear po yung rules. No, na wala ko naman ng delegation of authority para sa ganito pong bagay. Ibig sabihin, talaga ang final determination po niyan, yung pong SDO na nakasulat po doon sa rules po ng COA. So it cannot be given to anyone else. More importantly, because Mr. La Chica is not an OVP organic personnel. Yung VPHG po, ay it is an AFP organic entity. It is not an OVP organic entity. No? So,
Yun po yung una. Pero yung as a beneficiary, if that will be the argument, then the next question would be, did he actually liquidate as himself? Yung po 125 million. But as far as we know, it is Mary Grace Piatos' name who signed those particular acknowledgement receipts. No? So, on both counts, tingin ko, hindi ho lilipad yung pong ganun pong paliwanag. My statement would be this, no? Was it proper for the Vice President to say that? Was it appropriate for the Vice President to Hindi. order Hindi. the special Hindi proper, hindi appropriate sapagkat illegal yan, mga tol. Illegal. disbursement officer to give the money to a Colonel Lachica who is not an organic member of the OVP? Was it appropriate for the Vice President to do that? Was it proper for the Vice President to do it? Because siya ang impeachment officer, impeachable officer. Was it proper for her to do that? Ngayon, tanong ng taong bayan yan, proper ba ang ginawa niya? Appropriate ba ang ginawa niya? Aba, kung hindi, well, wala yung magagawa dyan kundi the prosecution team has actually Okay na yan confidential funds. Sana itigil nyo na yan. Talo na tayo doon sa tagong yaman ni Sara Duterte. Doon talaga kami excited no? Mga tol, yun talaga gusto kong makita. Ang bank at tax records nitong si Sara Duterte. Gusto kong makita kung totoo ba ang sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at dito sa ating programa. Christian Esguera, nagtatanong lang ako sa iyo kung nagbabayad ka ng tamang buwis, bakit mo ako binlock? Hindi naman kita minumura. Hindi naman kita sinabihang tanga, katulad ng pagsabi mo ng tanga kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mo ako binlock? Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.